Nagkakon nga siya eh. Galit na galit siya noon kasi he was not aware. Sabi ko sa kanya, I'm going to file I'm going to file my resignation. Sabi niya, bakit Sir Benji? Tapos pinadala ko sa kanya yung press. Sabi niya, sir, please, huwag mo ako iwan, please, sir. See? Think about it. Please, sabi niya sa akin. Ginawa ko, pinatay ko na lang yung telepono, final ko na lang yung resignation. Binabaan pa si Sek Dizon. Ang tigas ng mukha talaga ni Magalo. Ang yabang, di ba? Ang yabang, di ba? Dinadaan sa malumanay na boses. Pero sa totoong buhay, coops si Magalo. Coops talaga. Nako, Sek Dizon, ewan ko lang ha, pero mukhang ina-undermine ka nitong tao na to. Oh. Isa po sa mga unnoticed skills na ito ni Benjamin Magalong, magaling ho siyang magbida-bida. Oh, Jollibee. Natawa ako dito sa bagong pakulo ni Benjamin Magalolong. Yan. Ang pinagmumukha niyang weak dito, si Secretary Dizon. Oh. Sinasabi niya, si Sek Dizon, wala. Nagmamakaawa sa akin yan eh. Ito ngayon ang sinabi niya kanina. Nagulat ako dito. I was not expecting this. I was actually expecting him to shut up already. Pero hindi siya nananahimik eh. Kasi gusto niya talaga yung ipakita na siya lang ang kaisa-isang good governance advocate. Siya lang yun. Wala nang iba. Sinabi daw sa kanya ni Sek Dizon, Sir, please, wag mo akong iwan. Sir, wag mo akong iwan, sir. Wag mo akong iwan, please, sir. Dahil, seriously, Vince Dizon, talaga, sinabi mo to? Nagmamakaawa kay Magalong? So ngayon, ang pinoposisyon niya yung sarili niya na siya ngayon yung bida ng ICI. Na kung wala siya, hindi epektibo yung ICI. Ganon siya ka-needed. Nagkakon nga siya eh. Galit na galit siya noon kasi he was not aware. Sabi ko sa kanya, I'm going to file my resignation. Sabi niya, bakit Sir Benji? Tapos pinadala ko sa kanya yung press. Sabi niya, sir, please, huwag mo ako iwan, please, sir. See? Think about it. Please, sabi niya sa akin. Ginawa ko, pinatay ko na lang yung telepono, final ko na lang yung resignation. Binabaan pa si Sek Dizon. Ang tigas ng mukha talaga ni Magalo. Ang yabang, di ba? Ang yabang, di ba? Dinadaan sa malumanay na boses. Pero sa totoong buhay, coops si Magalo. Coops talaga. Nako, Sek Dizon, ewan ko lang ha, pero mukhang ina-undermine ka nitong tao na to. Oh. Alam mo, napaka-passionate ni Secretary Vince. Talagang dedicated yan, very committed yan. Nakita ko yan eh. Ayaw ko sana siyang iwanan eh. Nakita ko yung talaga niya eh, yung commitment niya eh. To get to the bottom of all these anomalies eh. Wala rin naman ako magagawa. Hindi na ako, ibig mo sabihin, pagkatapos nung na-declaration na yun, sasama pa ba ako? Pupunta pa kami, wala na. Tatahimik na lang ako, maghihintay na lang ako kung ano sasabihin nila sa akin. Yun ang trabaho ng special advisor. Kung hindi kayo mahingi ng advice sa'yo, wala kang masasabi, hindi ka magsasalita. Oh, yun naman kasi talaga yung trabaho mo in the first place. You were not supposed to be part of the investigating body. Magtatanong lang talaga sila sa'yo dahil nag-imbestiga ka na noon. Alam niyo mga kababayan, napakalinaw ni PBBM doon sa sinabi niya. Nung nagpunta raw siya ng Tuba Benguet, sinalubong daw siya ni Magalong, nagbigay daw ng makakapal na files. At doon daw ay meron ng naimbestigahan. Very detailed daw. Saka sinabi ni PBBM, kaya ginawa namin siyang special advisor kasi may experience na siya dito. You are not part of the investigating body. Hindi nga siya commissioner eh. Eto ngayon mga kababayan, naisip ko kanina, bakit may ganitong reaction si Magalolong dito kay Secretary Dizon? Apparently, may history na pala sila. Nung si Benjamin Magalong ay nahuli na umattend sa isang party at nag-violate ng napakaraming tao dito, yung ordinances nung pandemic. Nag-resign si Magalong bilang NTF Contact Tracing Czar. Si Dizon yung testing czar, si Vince Dizon. Bihirang-bihira ang nagseserbisyo publiko na unang-una na humble enough to admit na nagkulang siya at nagkamali siya. Yung integridad ni Mayor Benji is unquestionable dahil dun po talaga hindi po na yung matatanggap ang kanyang resignation. So, hindi ho ito yung first time na nagdrama.
Nagdrama si Magalolong. Oh, hindi ho ito yung first time. Hindi rin ho ito yung first time na nagmakaawa si Sec Dizon dito kay Magalong. Sec Dizon naman. Alam mo nang may issue eh. Nabatuhan na kayo ng issue eh. Tapos pag nagmamakaawa ka pa, ma-retain siya. Ni ayaw nga niyang paimbestigahan yung nangyari doon sa tennis court na yun. Anong sinabi ni Magalong, September 20, nung sumabog yung issue na yun sa tennis court? Pinagtanggol pa niya yan. Sabi niya, legal naman yung proseso dyan eh. Oh. Legal naman yan eh. Legal yan eh. Sabi ni Magalong. The project followed all legal procedures and St. Gerard was fully qualified to participate in the bidding process, submitting to the most responsive bid. Records will show that everything was done properly. Yun nga yung issue, di ba? Yun nga yung issue dito sa DPWH. Eh. May papeles, pero either ghost or substandard. Nilalayo ni Magalong yung sarili niya sa issue dito sa tennis court. Eh. Hindi natin siya papayagang makalayo. Ang issue dito sa DPWH ay mayroong mga proyekto na kompleto yung papel. On paper, kompleto. May bid, may award, mayroong audit, lahat kompleto. Pero pag chinek mo yung actual location, kung chinek mo yung actual construction, either ghost, walang nakatayo, or substandard. Sabi niya, legal procedures naman yan, tsaka fully qualified. Legal yung procedure. Sige, granted. Kasi nga, yun yung pinipeke eh. Yun yung fraudulent eh. Yung bids and awards. At tsaka yung lahat ng papeles. Pero, up to spec ba? Standard ba? O substandard? Maski siya, alam niya, substandard eh. Isang ulan lang daw, nagputukan yung sa tennis court eh. Paano nasabi ng city government na fully qualified to participate? Hindi ba nila tinignan yung suspension at blacklisting ng St. Gerard noong 2020? Hindi nyo ba nakita? Ano, nagkulang ka sa pag-iimbestiga dyan, Magalong? Ibig sabihin, kahit mayroong history of suspension, kahit mayroong history na pamimeke ng kanilang tax clearance, kahit mayroong history ng kung ano-anong kalokohan, qualified. Dahil wala, tapos naman na yung suspension niya, okay na yan eh. Cleared na yan eh, cleared na, wala nang problema. Paano hindi magiging cleared? 1 year lang naman yung blacklisting and suspension. I struck a nerve daw sabi ni Magalong, sabi niya, ni Magalolong. I struck a nerve. Mukhang yung nerve naman niya yun na strike. Kasi siya yung nag-react. Ikaw yung nag-resign, di ba? Ano si Magalong at this point is like a disgruntled employee na hindi niya nagustuhan yung patakaran ng kumpanya at nag-resign siya. Tapos after niya mag-resign, sisiraan niya yung kumpanya. Ganong klase. And I've been in HR for a long time to realize na may ganyan ho talagang mga empleyado na gusto nilang magmalinis, gusto niyang ipakita na maayos siya, nakakasira sa kanyang branding na good governance, ang mga aligasyon ng korupsyon. Meron anong gagawin natin?